Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 221 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Paano Kung Walang Diyos. Ang topic natin ngayon ay Presuppositional Apologetics. Sabi po ito yung concept na presuppositional apologetics is a method of defending the faith that begins with the acknowledgement that everyone operates from foundational beliefs or presuppositions. This approach argues that a Christian worldview alone provides the necessary foundation for logic, morality, science, and meaning. This method takes seriously the noetic effects of sin and insists that unbelief is not a neutral position. It suppresses the truth rather than trying to prove God with human reason alone. Presuppositional apologetics boldly asserts that without the God of Scripture, one cannot truly account for anything at all. At ang Bible verse natin matagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 3, By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what visible. Sa Tagalog po, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. At ang teachings natin ngayon ay number 1, the Bible is the highest authority. Naman po, laging po ulit na sa devotion, lagi sinasabi na yung Biblia yung pinakamataas talaga sa lahat. Pinaka-highest authority. Diba? Kasi andun lahat ng information tungkol sa ating Panginoon. Nandun lahat ng katotohanan, yung paraan para makaligtas tayo at paraan para may connection tayo, magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. And number 2 po, the Bible interprets people and the word. Ito po. Yung Bible kasi diba parang interprets, parang tawag dito, siya yung parang nagaan sa tao at sa mundo. When we say interprets, diba ano tayo ito? Yung nagaan ng kahulugan. Siya nagbibigay ng kahulugan or nag-aalaga, ganun kung paano ito gamitin ng tama, diba? Bilang isang tao, ano ba yung paano ka ba maging tao at ano ba yung purpose mo, diba? Ayun, nakapaloob din sa Biblia na paano natin mo ano yung purpose natin, diba? Sa atin mo kuha, anong gagawin natin, diba? At yung sa mundo naman kung paano ito mapapangalagaan dahil bigay ito sa atin, diba? Binigay ito sa atin na upang alagaan natin at wag natin syempre basta sirain, gano'n. Nasa Biblia po yung lahat. And number 3 po, the Bible shapes our worldview. Ito po yung Biblia talaga, inaano kung ano talaga yung mundo, talagang inaano sa atin, binibigay kung ano yung matatatnan natin, kung ano yung pwede natin pakinabangan dito dahil sa gawa ng ating Panginoon. Parang pinapalawang yung isipan natin kung paano mamuhay sa mundo. And the application naman po, ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, uncover God's truth to hurt and to heal. Ito po, yung katotohanan natin pa, diba, it's either masaktan ko or mag-heal ka. Kasi diba, totoo po talaga na masakit yung katotohanan, pero it doesn't mean na parang ina-attack ka nito yung katotohanan. It is a way para talagang malaman may katotohanan at para ma-improve, para mag-grow, para for us to be better, and to heal din, para malaman tayo yung katotohanan na ganun pala, na parang may idea tayo sa isang bagay. And number 2 po, use God's word to interpret people in the world. Ito, yung kanina interprets people, ito naman to, gamitin natin yung salita natin po para sa ibang tao at sa mundo, diba? Pwede tayong tawag dito, mag-share ng mga natutunan natin sa preaching and sa devotion
po, hindi natin alam yung impact yun sa bawat tao na sinishare natin. Hindi lang natin alam. Kasi hindi naman natin alam na hawak yung buhay ng tao. Kaya sa pag-share natin ng gospel ng ating Panginoon, nakakatulong tayo. Hindi natin alam yung impact yun sa tao at sa mundo. And lastly po, understand the redemptive history of the Bible. Ito po, kailangan, di ba, po maganda na hindi lang basta nagbabasa. Kailangan unawain din natin kung ano ba yung purpose ng ating Panginoon, di ba, kung bakit may Biblia, kung bakit ginawa ito. And yun po, para syempre magka-purpose din tayo sa ibang tao. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.